Bilang mga pulis Maynila, kundi mga tiwaling pulis at non-uniformed personnel mula sa iba't ibang police district sa Kamaynilaan ang ihaharap po ngayong araw kay Pangulong Duterte at paglilinisin pa ng Pasig River. At para po sa detalye, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, bago nga mag-alas 10 ngayong umaga ay dumating na dito sa Camp Crame ang ilang mga pulis mula sa iba't ibang distrito sa NCRPO para iharap kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa bago sila dalhin sa Malacanang. Sakay ng mga 6x6 na police truck ang mga pulis mula sa iba't ibang distrito sa NCRPO na dumating sa Camp Crame. Sila ang bumubuo sa mahigit 300 pulis na ipipresenta ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte ngayong hapon. Kasunod ito ng utos ng Pangulo na wag nang sumailalim sa retraining ang mga pulis na may kaso at sa halip ay paglinisin na lang sa Pasig River. Ang mga pulis ay may ranggong PO1 hanggang Chief Inspector. May isa ring non-uniformed personnel. Naharap sila sa iba't ibang kaso mula sa pagiging late at absent sa duty, di pagsusuot ng tamang uniforme, pagte-text habang naka-duty, yung tinatawag na 1530 o kumukuha lamang ng sahod pero di pumapasok, nangungutong, robbery, extortion at mga sangkot sa droga. Ang iba ay nahaharap sa parehong kasong administratibo at kriminal. Ayon kay NCRPO Chief Director Oscar Albayalde, bahagi ito ng paunang hakbang na pulisya na linisin ang kanilang hanay. Ang iba raw sa kanila ay sumasailalim na raw sa retraining at moral transformation. Pero dahil utos ng Pangulo, ay haharap sila sa Malacanang para paglinisin umano ng Pasig River. Masama ang loob ng ilang pulis na nakausap ko. Ayon sa kanila, kung nagkakaso man sila ay dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin bilang mga operatiba. Ang ilan naman daw ay napagbayaran na rin ang ilang mga minor offense na kanilang nagawa. Masama rin daw ang loob nila kung bakit ang mga mas matitindi ang mga kaso ay hindi raw naisama sa kanila. Pero sabi ni Albayalde, hindi nangangahulugang absuelto na kahit napagbayaran na ang ilang mga kasalanan dahil ang iba naman daw sa kanila ay umuulit pa rin. Ang mga mas matitindi naman ang kaso ay nahaharap na sa summary dismissal proceeding o di kaya ay natanggal na sa kanilang tungkulin. Sa ngayon ay naka-lunch break lamang itong mga pulis na ito, Connie, at hinihintay na humarap sa kanila si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. Kasama na rin yung iba't ibang mga hepe ng iba't ibang mga distrito, pati na rin si General Albayalde na siyang chief ng NCRPO na siyang may initiative daw nitong hakbang na ito bago sila dalhin sa Malacanang para ipresenta kay Pangulong Rodrigo Duterte. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Yes, Mariz, matanong lang natin, ano ba yung magiging basis? Halimbawa kasi nabanggit sa atin kanina ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na yung mga pwede pang maireformang pulis ay gagawin nila na talagang maireforma. Ano yung mga kaso ng mga yon kung sakasakali, Mariz? Mostly, Connie, yung mga minor cases. Like for example, yung mga tardy or absent sa kanilang mga duties. Tapos yung mga nagte-text lamang habang naka-duty sila dahil pinagsabihan na raw na dapat hindi sila nagte-text kapag naka-duty sila. Yung tamang pagsusuot ng kanilang mga uniforme. Tsaka yung mga iba pang mga minor cases. Ito raw, ang sinasabi ni PNP Chief Director General Bato de la Rosa, hindi naman daw irreparable. Ibig sabihin, pwede pa rin sila magbago. So kahit na ang sinasabi ni Pangulong Duterte, wag na raw sila sumailalim sa retraining at maglinis na lamang sa Pasig River, ang sinasabi ng PNP Chief, pwede naman daw niyang kausapin ng Pangulo at sabihin na itong mga pulis na ito na may mga ganitong minor offenses lamang ay hindi naman daw sila economically, morally, and spiritually reparable. So para ibig sabihin, pwede pa rin silang ma-transform, pwede pa rin daw silang tumino, at hindi naman dapat silang ma-separate from service. Yung mga kinakailangan lang daw talaga na talagang automatic na sumailalim na sa summary dismissal proceedings, yung talagang mga heinous, yung mga crimes o yung mga grave talaga yung mga crimes na na-commit at sila naman daw ngayon ay naharap na sa iba't ibang mga kaso na criminal and administrative, hindi lamang dito sa Internal Affairs Service, kundi yung iba ay kinasuhan na rin sa korte, merong iba na may mga kaso rin na kinakaharap sa NAPOLCOM. So yun ang hinihintay na lang yung mga kaso nila. Pero those can be separated from service right away after a due process or after their hearings. Right. Connie. So with more than 17 na policemen na ito, ilan ba dyan ang percentage na masasabi natin na nakagawa ng heinous o talagang yung matinding klase ng kasalanan sa bayan?
Alam mo, Connie, walang specific numbers pa. Actually, more than 70 yung mga nandito eh. Kasi ito yung bumubuo sa 387 initially, pero 9 of those 387 ay nakakulong na. So hindi sila makakarating na dito. Hindi na sila isasama dun sa Malacanang. And I think there are a number of, siguro mga around 50 raw yung absent sa ngayon. So yung remainder, sila yung dadalhin sa Malacanang ngayon. Pero ang sinasabi sa atin, walang specific number, hindi pa nakadetalye kasi kung ano yung mga cases na kinakaharap nila. Pero meron tayong nakausap kanina, si Colonel Sapitola, sinasabi niya sa atin kanina na merong 15 policemen dito ang kinasuhan na mismo direkta sa prosecutor's office ng Pasig dahil naharap sila sa robbery extortion cases. So yung mismo negosyante na naging biktima nila ay hindi na humingi ng tulong sa pulisya at hindi na nag-report sa pulisya ng kaso na kinakaharap nitong mga pulis na ito. Instead, he went directly to the Pasig Prosecutor's Office para ireklamo itong 15 pulis na ito. So, based dun sa information na nakuha natin kanina, 15 out of the other policemen dito ay naharap sa talagang grave case, which is robbery extortion. Pero within the day, Connie, malalaman natin kung ano yung mga iba pang mga pulis na may kinakaharap na mas matitindi pang mga kaso. Kasi sa ngayon ay ina-account pa nila lahat ng mga pulis na ito, kung ilan sila lahat at yung mga kaso na kanilang kinakaharap, Connie. Maris, I don't know kung pinayagan tayo na makipag-usap doon sa mahigit sa 70 mga pulis na yan. Ano? Kung meron man, maaari ba natin malaman ano ang naging reaksyon nila? O kaya, kung hindi man kayo pinayagan kausapin, ano yung mga observation mo, Marisa, no, sa kanilang demeanor? Kinakabahan ba sila? Malamang, no, dahil makikita nila ng personal ang Pangulo mamaya. Actually, Connie, we were not prevented from talking to them. Humiling lang sila na wag nang humarap sa camera kasi daw natatakot sila na baka mabalikan sila. Kapag nagsalita sila at sinabi nila yung kanilang hinaing ay posibleng maparusahan pa raw sila. Pero kanina, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap ang ilan sa kanila, masama yung loob nila dahil ang sinasabi nila, initially, hindi sinabi sa kanila na dito sila dadalhin sa Camp Crame at dadalhin sa Malacanang in the afternoon. Ang sinabi lang sa kanila, pinagsama-sama sila for accounting purposes. So hindi talaga ni-reveal according to them yung real reason why they were brought here to Camp Crame. Nagulat na lang sila at dito sila biglang dinala sa Camp Crame. Masama rin daw yung loob nila dahil ang iba sa kanila wala naman daw talagang mga kasong kinakaharap. Kung meron man, yung ilan ay mga 2012 or several years ago na napagbayaran na raw nila. Meron din naman sa kanila na may kinakaharap ng kaso, inamin nila yon, pero bilang mga operatiba raw ng drug unit ng kanilang mga police stations. So ang sinasabi nila, they were doing their service to the PNP and to the people, pero makakasuhan pa sila. So ngayon, ang kanilang kinakatakot, hindi ko narinig sa kanila na natatakot sila na harap sila sa Pangulo, pero ang kinakatakot nila, yung kapag halimbawa nasa pulisya sila, dapat pa ba daw nilang gawin yung kanilang trabaho, yung tungkulin, halimbawa manghuhuli ng mga sangkot sa droga, kasi baka daw pag ginawa nila yon, sila yung mababaliktad. Imbis na huhulihin nila yung suspect, sila pa yung makakasuhan, Connie. So yun yung mga fears nila. Maraming salamat sa yung update na yan sa amin. Mariz Umali.